So, itong sa Viva Max, ano ang madalas na hindi mo nagugustuhan sa mga pelikula nila? Bago mo sagutin yan, tinitigasan ka ba habang napanood? Tangin na. Ang ganda. Sasagutin niya ni Goldwyn sa pagbabalik ng... Patigas mo na. Minsan. At merong ano yun may bearing yun. Yung pagtigas? Pero hindi ko tinatapos. Ay, yung pinipigilan ko Sana nasa sinihan ka. I rate this 4 tigas. Online. 1 point na agad pag tumigas kasi may isa ka na Gumagano agad siya, mag-focus ka sa art, Goldwyn. Mag-focus ka sa art! The Pod Network Entertainment. Binigyan ka ng Game Boy. Pinakamatagal na 1 minute. Kaya Chagaray kaya nagtanong, anong oras na? Tangina yan. Electric chair, no? Bibilang ng 3, 2, 1, 99. Hintay yan, bumalik. Para yung sa traffic light, di ba? Oo. 2 digits lang yun eh. Oo, minsan ganun, di ba? Bumabalik, ano? Meron yung sa Quezon Ave, ganun. Pakaliwa ng Quezon Ave, galing EDSA. Umuulit. Kaya Kasi nga nga, nasa 100 na eh. minsan 360 seconds kasi. Ano ba, matagal minsan eh. 360 seconds? Oo, 6 minutes yun eh. Posible, nakita ko nangyayari. 6 minutes ka katagal doon. Minsan ganun. Putang ina. Nakatagal ka? Oo. Wala akong choice eh. Alam ko, tumawid ako ng red light. Pare. Oo nga naman. Welcome to the Cool Pals! Episode 760. Exclusive. On Spotify and YouTube. Pem 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 pem. Anong pem-pem yan? Pem 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 Spandau pem Ballet. pem 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 pem. Paskong Pasko yan ang... Pampasko Ilang ba yan? stars yung ginagawa niya? Wala pang star yan. Wala pang star. Hindi, isang star. Wala akong Negative pa ako kasi hindi ako dumating sa chorus eh. Pem 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 Title pem nung kanta kasi, Goldwyn. Uy, teka, bago tayo introduce yung guest, Oh. mag-Merry Christmas muna tayo sa Oh, mga... Uy, Merry Uy. Christmas. Ngayon po ay December Merry 24. Christmas. Merry Christmas. Uy. Excited ka na ba kumain ng Ayos. tinapa mamayang Noche Buena? Putang ina. Tinapa ang kinakain mo? Eh, siyempre, yung mga mahihirap natin Yung mga listeners. Sobra naman kayo. Wala Tinapa kinakain tsaka- mga yan. Tasty bread lang yan. Nakikiyantay yan sa kapitbahay kung pwede nang pumila sa buffet. A 24 ngayon o a 25? 24. Ay, Pero advance happy birthday na sa'yo, birthday mo James. na bukas, Ay, James. Tsaka isa kasama ni Oo nga, Papa no. Sausage. Oo. Yan na lang ang pag-usapan natin. Bakit? Binaliktad ka, Alam ko Jesus. naman. Kasi pagka nag-ano siya, pag may Facebook si Jesus, malamang baliktad din yung ano niya kasi mahanap siya agad eh. Kailangan niya mahanap agad eh. Kasi Papa siyempre Sausage, anak nagtatago. ng dog. Nagtatago siya sa mga tao dahil nga, di ba ganun yun? Oo. Dahil kung alam nila yung Facebook mo, di re-rectahan ka nila, dadami. Ang daming request niya, no? Tanong natin yung guest natin na nagtatago din dahil kung baliktad ba yung totoong mong pangalan dun sa nakalagay sa Facebook mo, Goldwyn. Uy, pakilala natin maayos. Isa sa Ako mga sikat ngayon na movie critic. Oo. Alam mo, umpisa pa lang pag nakita mo yung Goldwyn na rating, parang Oo. Uy. Negative infinity. oo. Parang Yun ang no? Parang siya, hindi siya yung usual na nakikita natin na na movie critic. Pero parang ako personally, parang nakikita ko may honesty naman dun sa pag-critic niya. So parang kakaiba siya na parang oo nga may point to, gano'n. Kayo ba nakikinig kayo sa critic? I mean, before you watch a movie, tinitingnan niyo muna yung rating. Ako kasi naging basehan yan IMDb for the longest time eh. Ako Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Oo, Ayun, Rotten oo. Tomatoes. I don't watch anything below 6.5 kapag sa IMDb. Talaga? Ako, pag gusto ko yung artista, tapos yung genre gusto ko, papanoodin ko pa rin siya kahit sabihin nilang di maganda. Kasi parang, kuwari ako, Jackie Chan, kailangan panoodin ko sa sinihan. Pag The Rock, nung sikat si more on Jackie Chan. Pag pili ko ng Jackie Chan, papanoodin ko siya sa pelikula. Kahit mababa. Kahit mababa. Tapos Kasi inaaway niyo yung Reviewer. nagre-review. ay, hindi ng naman. mga- Kumbaga parang dahil fan ako ni Jackie Chan, pag may pelikula siya, kailangan kong suportahan para makita ko pa ulit si Jackie Chan sa pelikula. Parang ganun. Parang kailangan kumikita siya palagi kasi gusto ko yung movies. Madalas naman din kasi yung review is subjective pa rin naman talaga. So yun pa rin yung tingin ng reviewer. Magkaiba naman kayo ng taste. Minsan ikaw ang hinahanap mo,
yung action. O yung sex Hindi yung lang. storya. Minsan kasi sa porn, ganun eh. Oo nga, sex lang naman nahanap. Oo, di ba? Hindi naman Sa naghahanap iba ng istorya? eh. Sa istorya? Meron kasing ganun eh. Minsan kaya nga may nagugustuhan ako mga porn, yung mga ang ganda ng cinematography. Ng Kasi- Tarzan X, di ba? Ang ganda ng Oo, yun. cinematography. Oo. Pampelikula yung Cinematography. shoot. Minsan kasi ang nagpapatigas sa'yo, yung... Cinematography. Ganda nung sunset! Pinagdya ko lang yung sunset. Putang na araw-araw tuwing 6 p.m. Ang pinapanood mo lang yung storya ng porno. Pag yung naglalabas na ng titi, ayaw mo na, ay, naglalabas na ng titi. Ayoko na ito. Pinapass forward mo. Pass forward Ikaw mo. lang, Pag nandiyan no? na si sex na sila, papass forward mo na ganun. Tapos storya na ulit. Yan talaga gusto ko. Yan, kaya natin gines ngayon si Goldwyn Reviews. Yan, oo nga. Para malaman natin. Kasi ngayong December 25, darating yung mga MMFF. So, mas maganda, meron na rin tayong guide. Yan. Pero tanong muna natin si Godwin, kailan ka nag-start mag-critique ng mga pelikula? Like yung pinupost mo na, kasi tayo, critic naman tayo ng mga kahit anong pinapanood natin. To our friends lang, to our friends, to our family. Huwag kayo manood yan. Puro antutan. Ganun, di ba? Pero, Talaga? yung akal mo, no? Hindi, pero 5 years ago. 5 years ago, 2019. ano ang pelikulang Talaga? nagtulak sa'yo para maging movie critic? Yung Sid. Ay, hindi. Isang daang tula kay Estela. Stella. Ayun, kay Bella. Oo. Ang dami nagsabi, pangit daw yun. Medyo. Ay, sakto lang. Sakto Mga lang. 1 or 2 stars. Pag nanonood kasi akong pelikula, usually mag-isa. Kung may kasama ka man, parang afternoon hindi mo makausap, walang discussion. So, kailangan ko ng outlet. So, kaya ako naisip gumawa ng page para doon ko ibuhas lahat nung sasabihin ko. So, ever since, mahilig ka na talaga sa manood ng Ah, pelikula? bata pa lang. Nagsimula sa teleserye. Ano ang paborito mong teleserye growing up? Si Claudine ako lumaki. Sa Wala Lumaki sa si puso. Claudine? Hindi. Sa hindi gano'n kalaki. Mali, baliktad. Kay Claudine siya lumaki. Kay Hindi Claudine lumaki si siya. Sorry, maano yung earphones ko. So mula sa puso ba to? Mabubugbog ka sa Saan? naiya. Na-review mo rin ba yung pugbugan sa naiya? I give the left hook 5 stars. Inabutan ko naman. Ay, hindi naman na nakita ni Montulfo eh. 5 stars. Na soon to be senator ng Philippines. Kamusta po, sir? Ako, sir. So, mula sa puso nga. Medyo wala pa akong... Pero naabutan ko yun. Hindi ko lang alam ano nangyayari. Saan ka man naroroon? Tapos Saan sa ka? dulo ng walang hanggan. Ito ba yung tatlo siya? Yung Ayan ang totoong multiverse. Tatlong tao yun. Nagkanunan si Claudine. Uy, Yung totoo. Nag-concert sila nun eh. Tapos tatlo silang kumakanta sa stage. Yun ang highlight nung ano. Nandun ka ba sa concert? Wala. Wala. Yun yung nalaglag siya si ano eh. Ay, putang na gumana. Si Claudine. Napamura. Hindi yun. Asap yun. Asap ba yun? Oo. Wala. So, nag-start ka sa teleserye. Tapos fan ka ba ni... Masabi mo ba na fan ka ni Claudine? Oo, Oo. dati. Ano ba tawag sa mga fans ni Claudine? Punchers. Claudine Punchers. Left hook. Fan club. Parang ano eh, parang Basketball team. basketball team. The Claudine Oh. Punchers. Tanginamon. Fans club. Mga tangina mo. Mga Tanginamons. So, Meron ka bang mga paboritong palabas na... Yun, ilan ba yung binigay mo kay Stella? 1 ata or 2. oh. So, pag 1 or 2, sinabi mo kanina medyo okay naman. So, 1 or yun 2. Himay natin yung review. Yung Pag 3 ratings. ratings, So, 0 to 5. 0 to 5. Oh. Normally. Oo. Pag 1 to 2, neutral lang yan. So-so. So. Tas So, three- pag nakakuha ka pala ng 2, okay pa? Kumbaga parang, Oo. average parang. May umabot na ba sa negative? Oo. Oo. Hindi negative. Oo, kami. Pero hindi ko sinasadya yun Siyempre, nung nagsimula ako, gusto ko lang ganito, 0 to 5. Tapos napanood ko yung isang palabas na 0, na pangit nga talaga. Tapos after nun, nakanood ako ng pangit dun sa 0. Ano mo na yung 0? Ano yung 0? Tangina. Bigay ka na example ng 0. Film festival yun eh. Kalimutan ko na. Pero film festival, pista ng pelikulang Pilipino. So, sunod-sunod yung pinapanood mo. Tapos 0. Tapos yung sumunod, sabi ko,
parang mas pangit to dun sa kaninang zero. Tas ang agam-agam ko nun is unfair. Dahil kung binigyan ko ng zero to, kawawa naman yung zero kanina, mas pangit naman to. So doon nagsimula yung -1 na score para mabigyang hustisya na Yung pangit zero. talaga siya. Oo naman. Totoo naman di ba? Yung zero. Ano ba ang bumubuo na category sa pag-grade? Like, one star, kuwari, 1 star cinematography, 1 star acting, 1 star story. Ganun ba? Noon, actually hindi ko iniisip yan kasi pag nanonood ka naman, hindi ka mabusisi or kung ano lang nagustuhan mo, rate mo ng mataas. Along the years, tumataas na lang. Parang hinahanapan ako ng criteria ng mga followers na saan gagaling yan. So doon ako nag-isip kung ano yung mga nagugustuhan ko sa pelikula. Which is ngayon, ayun nga, pasok nga yung cinematography, yung message, tumitingin ako sa message, emotions, kung nadadala ka, technicalities, direction, ganyan. Pero, so, 5 yung criteria yung tinitingnan ko. Average lang siya divided by 5. Pero bakit nagsimula ka? Ba't yun lang kasi di ba merong 1 to 10? Yung IMDb 1 to 10 yun. Ba't napili mo lang 0 to 5? Walang dahilan yun. Dahil nung nagsimula ako sa personal FB. Syempre kung ano lang yung pinakamabilis i-post. Oo. Parang hindi ko masyadong pinag-isipan yun. Mas mabilis ang mag-rate ng 1 to 5. Tapos nung transfer ko sa profile page, pinandindigan ko yung 1 to 5. At saka mas mahirap kasi yung rating scale na masyadong mahaba yung leeway mo. Na marami kang room for safetyness. Tama. Siguro mass communication graduate ka ba? At galit ka sa math. Ayaw mo mag-average eh. Tama yung kapag po, 7.5, may 0.5 decimal. Tama na hindi. 5 stars lang. Isa rin yun. Para isang tinginan, alam mo kung maganda o hindi. Oo nga. Pero merong, may website ako goldwinreviews.com. Pag nagpunta ka doon, merong breakdown. Doon yung 0.5. Balik tayo muna doon sa bago natin iwan Sige. yung topic na ratings. Balik tayo doon sa tinanong ni Muman. So, 1 to 2, medyo okay lang. Pwede na. Number 3, yung 3, 3 and above, recommended na yan. recommended na siya. So, yung I Am Not Big Bird, naalala ko 3 siya eh. So, recommended yes, siya. Yes. So, yun. Okay, pwede na natin. Pinanood niyo yun? Pinanood na. Kailangan namin panoorin. Kaibigan namin si Red eh. Kasi Red nga medyo umangat doon Persahan kami. Sumapart pa tayo sa sa opening. Nasa opening pa kami. Ayaw nga namin pumunta eh. Pag ganyan bang mga nire-review mo, nandun ka lagi sa premiere night? Depende kung na-invite. Yun lang naman ang dun eh. Pag na-invite ako sa isang Filipino premiere, automatic pupunta ako pag pwede ako. May mga issues kasi na binabato sa'yo na, kaya niyan binabaan kasi hindi yan na-invite. Parang next time i-invite na yan. Kasi parang naging ganun ang kalakaran dito sa Pilipinas eh. No? Kailangan may loot bag eh. No? Loot may bag. loot bag? 5 stars. Meron naman, may pag nag-umattend kami, mamibigay ng mga kung ano. Nakaka-apekto ba yon na parang, lalo na pag nilapita ka nung star, uy, Goldwyn ha? Ginalingan ko dito ha? Sino yan? Baka naman kung ano mo ha? Si Red. Si Red, di ba? Totoong bayag kayo nandun ha? May ganun ba? May mga ganung nakikipag-usap. Pero syempre, siyempre ako hindi ako nakaka-apekto dun. Siguro malaking tulong na Anonymous ka. anonymous. Tsaka parang doon ako nagsimula sa mabababang rating. So parang early years pa lang, ang dami ko nang naibigay na mabababang rating. Tsaka -1 nga. Tapos parang doon nakilala yung Goldwyn Reviews. So pag in-invite ako ng mga ganyan, parang at the back of their mind, alam nila kung anong pwedeng magiging kinahinatnan ng review. So ako hindi ako nape-pressure. Marami ako napupuntahan na premiere nights na nabibigyan ko ng -1, 0, or 1. Tapos, syempre nakakahiya kasi wala kang mukhang maiharap dun sa nag-invite sa'yo. Kung i-invite ka ba o hindi, di ba i-review mo pa rin naman? Yun din So, naman. wala naman silang takas eh. So, bumababa ba yung invitation sa'yo manood ng mga premiere, gano'n, dahil wala naman magagawa yung loot bag, wala naman magagawa yung pansip-sip. O meron pa rin talaga na ni-invite ka?
So far naman, meron naman nag-i-invite. Pero may mapapansin ka na hindi na rin nag-i-invite after nung mabigyan mo sila. So, sino sila? Kasi alam na nila eh. May bayaran ba dyan? May bayaran. Parang humingi sila ng utang na loob dun sa pag-invite nila. Pag, Ayun, may bayaran ba? Usually pag umating ang press con, may magbibigay honorarium. Tumatanggap ako ng ganun. Pero ano naman yun? For your time naman yun. Hindi for naman ano para lang. sa judgment. Tapos pag nag-heads up ako na pag nagbigay ng ganyang sobre, honorarium, sasabihin ko na walang kinalaman sa review. Parati ko sinasabi. Which is totoo naman. Harap-harapan dun sa after iabot sa'yo. Pag inabot. Pero kilala ka na ng mga, alam nila ang itsura mo. Oo. Sa mga hindi nakakaalam na itsura ni Goldwyn, ang itsura niyo po ay medyo bumbayin. Full name niya Goldwyn Gupta, by the way. Nakita ko nga nung nagluluto to, kamay gamit eh. Oo, grabe. Gloves lang to. Kaya maputi yung kamay niya, lapdos yan eh. Oo. Pero mas nakilala ka sa pagre-review ng mga Viva Max films. Napansin ko. Ang dami mong kaaway Oo, doon. medyo mainit sila doon ha. Sa'yo. Sa mga reviews na binibigay mo. Hindi ko nararamdaman na mainit. Mainit na pagtanggap. Hindi, marami akong nakakausap doon na mag-disagree. Pero in a nice way naman. Hindi yung, may mga mas malala kasi mas rabid fans. Pero yung Viva Max community, parang nakakatuwa naman siya. Dahil kasi nung pandemic, sila lang yung naglalabas na consistent every week. Tapos yung content ng pages mostly Filipino movies. So, yun talaga ang nire-review ko every week. Tapos hanggang sa nagkaroon ng following na hinahanap-hanap ng mga tao yung Viva Max reviews. May mas mababa ka na bang binigay sa Viva Max movie na Negative mas mababa one? sa negative one? Oo, pero hindi siya Viva Max movie yan. Negative Infinity. Oo. Oo. Anong movie to? Aswang Slayers. Sino yan? Mel Soriano. Pag tingnan yung poster, malalaman nyo bakit. Poster pa lang. para Meron- siyang college project yung poster. Ha? Parang college project. Mm. Meron pang isa yung inaabangan ko yung pastor. Sa kamay ng Diyos? Oo. Ay, yung ba yun? Yung kay Aljur? Yan. Negative mo din Infinity din yun. Yeah, yun mga kalibre ng Negative Infinity. Mga ganun. Especially pag pinalabas sa sinihan, tas tsaka yung production, tas walang masyadong storya. Doon nagsimula yung Negative Infinity. Kasi mas mabigat yung impact kapag nasa sinihan. Nag-walkout ka na ba Yun. sa pelikula? Hindi tinapos. Hindi mo na tinapos? Or nakatulog ka? May mga minsan nakakatulog. Pero yung walkout, iniiwasan ko yung walkout kasi at the back of my mind, alam kong isusulat ko siya. Oo. So, hindi ko siya magagawa ng magandang write-up kapag hindi ko tinapos. Meron na bang pelikula na sobrang pangit talaga nung umpisa pero biglang Nagbago yung Nag-pick up opinion mo. Na, grabe to. nag-pick up sa gitna hanggang nabawi. dulo? Yung maganda yung twist niya talaga, no? Meron. May ilan-ilan na meron, oo. Anong rate ang binigay mo doon? Siyempre hindi makaka-5 yun. 4. Umaabot ng 4. Talaga, may ganong klaseng... Kapag maganda yung ending. Maganda rin yung review na doon sa yung gamer na 4 yata yung binigay mo doon eh. Friendly Fire or yung Good Game? Gamer? Si Baron, nung nandun si Baron. O GG. Oo. Good Game. 3. 3 recommended siya. Kasi parang nakita kasi makikita mo naman na may ano din talaga yung rating eh. May kinikwento rin ni Goldwyn yung rating. Pero minsan kasi nakikita ko pagka gigil na gigil sa yung ibang director. Friend ko kasi sa FB yung ibang Na nabibigyan ko mababa. nabibigyan mo ng mababa. Sa direct galit na Oo. Sa Viva Max. Oo. Talaga, Maabot ba sa iyo yung mga ganon? Yung mga ganong post ng mga director? May mga writer? nag-PPM ng screenshot nila. So, itong sa Viva Max, ano ang madalas na hindi mo nagugustuhan sa mga pelikula nila? Bago mo sagutin yan, tinitigasan ka ba habang napanood sila? Utangin na. Ang ganda. Sasagutin niya ni Goldwyn sa pagbabalik Balik ng... Papatigas muna. Minsan. At merong yun may bearing yun. Yung Pero pagtigas. hindi ko tinatapos. Ay, yung pinipigilan ko Sana, nasa sinihan ka. I rate this 4 tigas. Online, Nabiro-biro. 1 point na agad pag tumigas kasi may isa ka na Gumagano agad siya, eh. mag-focus ka sa art, Goldwyn. Mag-focus ka sa art!
Pero ano yung madalas na nakikita mo na parang hindi magandang ginagawa sa mga pelikula ng Viva Max? Yung Na nabibigyan- exploitation ng girls ang pinaka ano ko dyan eh. Pag naramdaman kong ina-exploit na sila, mababa na yung score nila automatic. Kasi meron kang pelikula makikita na nire-respeto yung body ng babae. At yun yung binibigyang matataas. May 3-4. Tapos pantay. Kasi merong erotic scenes. Tapos maganda rin yung acting. Maganda yung message. So nakakagawa sila ng ganun. At Pwede bang magbigay ng sample ng Viva Max na binigyan mo ng mataas na Reliebo, Crisanto Aquino. Tapos meron ding Reliebo is sino ba yan? Eva Christine Mendez. Bermas, Christine, tsaka Sean de Guzman. May nakita ka ng actress na parang nanggigilid luha nito Parang naramdaman mong gano'n. Alanganin umarte, yun ba yun? Hindi, yung Parang hindi niya gusto yung ginagawa niya. Oo, nakakaawa. Negative one yun pag mga ganun. Pag merong pelikula na kinukulay, dalawang babae magkaharap, kinukulayan lang nila sarili nila, painting. Parang Saan sobrang... ka kumuha ng kulay brown na paint? Tayo yan. Tay ko to, bes. Pero naintindihan ko yung sinasabi ni Goldwyn na parang yung exploitation. Kasi nag-isip ako kanina, paano mo masasabi exploitation? Pero yung part ba kunyari may sexy na hindi naman kailangan sa eksena, yun ba ay isang example ng exploitation na parang na ilagay lang na... Para lang kumota sa sex scenes. Kasi may quota, in a way may quota eh. Kasi sabi nila may quota raw sa Viva Max eh. Ramdam mo naman na merong kota kasi paulit-ulit. Partly, pero ang pinaka identifier ko na exploit is yung mismong sex scene. Kahit na magpasok sila ng kahit ilan dyan na abrupt lang or kahit palislihis. Pag yung sex scene mismo, yung pagkakagawa, hindi maganda. Pag dinilaan ba sa utong exploitation? Hindi naman. Hindi naman din. Okay. At least, okay. Pero, Parang may balak eh. yun mga tanong ng may balak eh. May classic na in-exploit dati, yung si Estela Estrada. May eksena doon na pinapagawa ng direktor. May nakahubad siya tapos papagapangin yung ahas sa katawan. Yung co-actress niya, si Celia Rodriguez Comontra, sabi pa, masyadong harsh yan, hindi kaya ng bata yan. Kasi yun, eventually si Estela Estrada, kinitil niya sarili niyang buhay. Dahil, tas one time lumapit si Celia Rodriguez sa common director nila, "You killed her, you son of a bitch." Sabi ni Celia. during the filming to, Nung nagpakamatay na yung Nung natapos Sumalangit na. Nung nagpakamatay na yung artista si Stella, nag-meet si Celia Rodriguez tsaka yung director sa isang event. Ayun lang, dinuro niya, "Pucha, you killed her, you son of a bitch." Nagtataka si Goldwyn kung saan mo nakuha yung info na yan. Anong year ba yan? siya kasi si Dark Kim Atienza eh. Lahat ng mga trivia niya tungkol sa mga malalagim na buhay. Pero yung Rock and roll. Oo. yeah. Pero yung yung exploitation, ito ba ay napapansin mo lang o meron din talagang ikaw insider info? Wala, hindi ako nakikipag-insider info. Mapapansin, mararamdaman mo lang. Well, partly nga dahil doon sa pag hindi nga kailangan. Tapos yung pagkakagawa, parang fan cam. Na You might as well make it tasteful eh, di ba? Oo, Nandun ka na rin meron lang eh. kasing kaya eh. So ito bang napapansin mo sa Viva Max more on para lang may sex scenes tapos sex scenes ang priority more than story? Usually ganun, oo. Maliban pa doon, pangit pa yung pagkakagawa sa sex scene. Yung angulo niya, halatang naninilip. Tapos hubad-hubad talaga. Yung camera nasa likod nung actor na lalaki kasi nag-hump yung camera. So madalas kayo manood ng Viva Max? Hindi naman. Ako hindi eh. Mga clips lang. Annual subscription. Pero ikaw, pino-forward mo ba sa mga sex scenes o Actually, binubuo mo? minsan, oo. Ganun na lang. Pina-forward ko yung sex scenes. Nakakailang ulit kang panood sa isang Viva Max film? Hindi ko inulit. Pero ang inulit ko lang na Viva Max, yung pinakagusto ko nga yung Reliebo. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Yung dalawang mag-asawa tapos nagtaksil yung asawa. Parang ramdam mo yung pagmamahala nila. Tapos nagsisisi talaga yung guy na nagtaksil siya. Tapos yung babaeng pinagtaksilan, parang nakaka-curious din. Parang gusto mong tikman na ganyan nung eksena.
nakakadala. Tas magaling umacting yung mga Viva Max actors. Tas ang ganda ng sex scene nila. Pinag-isipan. Pinag-isipan. Oo. Do you ever watch a movie twice para i-reconsider yung review? Not with that reason. Papanoorin ko yung movie dahil gusto ko. Pero hindi dahil magdududa ako sa review ko. Ang pinakamahalagang review sa akin yung first watch. Dahil Yung first impression no? yung unang dahil pag audience ka kasi hindi mo naman papanoorin yung pelikula twice dahil hindi mo naintindihan yung Well, pelikula. pag naguhubad sila, babalik ka hindi, sorry, Viva Max pa yan. Pero nga, may sense nga rin naman yun. Hinahanap ko yung ibang post ng mga... Ano ang pinakamalalang away mo online na parang may threat na? May umabot na ba sa ganun? Threats. Mga basic threats. Parang nanunugod lang sa page, tapos nagpi-PM na hindi agree dun sa i-review. Pag paisa or dalawa lang, okay lang eh. Pero pag dinudumog ka ng mga Anong fans... pelikula yung dinumog ka ng fans? Di ko na mabanggit. Trauma ako. Hindi, nag-post ako lately na hindi ko na sila pag-uusapan kasi nga ayaw nila. Offline na lang. Nag-post ako ng review noon, tapos 0/5. Tapos, usual na Goldwyn reviews, ang pangit, ganyan, nakakadismaya. Hindi naman natutuwa yung mga tao dito. Ganon yung essence ng review. Tapos, after ilang days, minas report. Nagsisend ng picture na minamas report yung page. Tapos may nagpi-PM, ganyan. Tapos, puro haha na lang yung raramdaman mo. Nireplyan mo pa ba sila? Hindi na. Yung iba, nire-replyan ko. Tapos yung iba, pinopost ko. May sarili silang comment. Nanay naman eh. Ito yung bagong labas yata, ito na pelikula, yung kay Joel Torre. Yung Lolo. Lolo and the Kid. Lolo and the Kid. Oo. Meron akong friend sa FB na, isa rin sa mga creative sa industry. Ito ang sabi niya, sorry baka tanga lang ako, pero labong-labo ako sa review na emotionally manipulative ang isang pelikula. Sa pagkakatanda ko, nasabi mo ito dun sa Lolo and the Kid eh. Dahil kung tutuusin, sa lahat ng pelikula, intention talaga ng filmmakers na hulmahin ito para maramdaman ng mga manonood ang certain emotion that the filmmakers want to evoke para maintindihan at makasakay ang mga manonood sa kwento. Anong problema dun? Pilit kasi siya. Yung palabas na yun. Parang yun lang number one goal niya. Hindi niya iniisip yung storya. kung ikaw yung lolo, kung ikaw yung kid. Walang lalim. Oo. Okay lang. Totoo naman na emotions talaga ang pinaka-foundation minsan ng pelikula. Pero pilit, no? Parang kinalimutan niya yung iba para lang makapagpaiyak siya. So parang lahat ng eksena, parang papunta na lang lahat doon. Oo, na-anticipate mo talaga na gusto niya magpaiyak. Kahit na hindi siya rational, Okay. kahit na dapat ganito. Yun yung na-appreciate ko minsan sa mga Korean films yun. Tatawa ka, tapos bilang, umiiyak ka na ba? Umiiyak ako, kala ko makakatawa to. So may mga moments. Parasite, di ba? Tsaka yung Oo. Ang kami, Squid sa Games. Girl, lahat yan. Oh, Tumawa sa Squid Miracle. Games. Oh, hindi ko pinanood yung Meron kayong Miracle. community na pwedeng mag-post doon yung mga fans. meron. Magpas. Minsan nakikita ko yun tapos magdi-disagree yung mga tao nyo sa... Mag-share sila ng review ko tapos sabi... Ini-screenshot, pinapadala sa'yo o ano? Hindi, nandun ako eh. Nando ka? Hindi naman siguro. Surveillance. Pero yun nga kaya nga nababanggit din namin kasi sa lahat ng mga reviewers, ikaw yata ang pinaka Pasaway. Pinakikinggan? parang pinaka maingay ang pangalan, no? Para kasi parang may point sa industriya ng pelikula na walang nangingibabaw na reviewer. Na parang lahat parang namatay yun namatay yung klaseng reviews dati. Parang Rotten Tomatoes na lang yung... Para si Skilling Ebert, ngayon na nga lang may local ulit na na lumilitaw na ganyan Dalawa yata kayo Yung isa yung maganda ba? Si maganda ba? Oo, Friend so ko yun, parang friend mo siya. Parang ang kayong dalawa ang pinagpipit pinagkokompetensya kayo Parang yung ibang ayaw sa'yo, mas gusto raw si maganda ba kasi mas maganda raw yung reviews niya at mas objective. At ikaw ba, ang background mo, para naman malaman din ng mga ikaw ay film lover. Wala kang background sa paggawa ng pelikula.
Wala akong hands-on experience sa paggawa ng pelikula. Yes, ayun talagang statement ko from the very beginning na walang credentials. Meron nga akong portion sa website ko, credentials eh. Pag clinic nyo yun, ang nakasulat wala. Simpleng manonood lang. Kasi ito yung perspective ko talaga na gusto As a kong- consumer, di ba? Oo, as a consumer. At yun. Kasi kung sino yung mga usually naman pag manonood ka, audience ka lang, hindi ka naman hinahanapan ng credentials bago pumasok sa sinihan eh. So usually ang Well, kung manonood ka ng Bold tapos 12 years old ka, ayun. hindi ka ka credentials. Siguro kung nagpaka-technical ka, tapos wala naman sa technical knowledge, pwede kang pero kung general naman, yung feeling, yung emotions, yung na-observe mo na acting, kung nadala ka ba sa acting, sa storya, blah, blah, blah. This is your personal take on the movie. Oh, Yung parang, people have to understand, perspective niya lang to. ito ang yung parang nag-review ka ng cellphone na binili mo. Di ba? Itong Samsung na to, gusto ko to. Hanggang sa meron ng taong nakikinig sa'yo dahil they agree dun sa Oo. mga ni-review mo ng mga gadget, di ba? Ganyan Para sa akin naman nga, nagsimula iPhone lahat eh. supot eh. Hmm? Supot ang iPhone Kasi para sa akin. parang kuwari, Sana magka-death threat ka dyan. si Chewy, di ba, magsasabi siya, itong pinakamasarap na pares. May mag-aano pa rin sa kanya, tangina mo, hindi mo pa na sabi, sino ka ba? Para magsabihin niya ng pinakamasarap na pares, dito sa lugar namin, mas masarap ang pares. Yun yung niya eh. So, kunwari kayo may show kayo, comedy shows. Tapos meron nag-review sa inyo na hindi nagustuhan. Ay, minumura ko! Ayan, binibigyan ng death Hindi, threats joke lang, yan. joke lang. Oo, tangina niya! Sugod sa fan page! Nakakabasa kayong ganon? Oo, meron. How do you respond or take that? Siguro ang recent yung nanood ng show tapos sinasabi niya na hindi sulit, parang 30% lang yung bagong bago. material na binitaw. Yun parang hindi naman kami nagalit pero parang nira-rationalize namin kasi yung isang bagay na kasi perspective niya yun eh. Pero sa amin kasi ang tinitingnan namin as a whole. Kaya na kami naglagay ng lumang material versus dun sa bagong material na pinapasok namin dun sa Kwento sa mo muna yung material. complaint kasi hindi niya nagigets. meron kasing Nag-show kami, Mega Best. Dito, Century Park Hotel. Nanood siya. Tapos, pagkatapos siya manood, nag-review siya. Si GB nag 50% old, 50% new kasi napanood ko yung New Frontier Theater Last ba? year, oo. Last year, nanood siya nung year-ender sa New Frontier. So, Sabi fun niya. to. Oo, fun. Fun, no? Maganda naman ang niya. Pero, yung paghimay niya, si Victor, 70% new, 30%, parang ganun, 30%, or all new, parang ganun. parang ganun. Tapos, di syempre affected ka, parang iniisip mo na parang kasi kailangan mo paboran yung mga bago audience, saka mga lumang audience. So, you do some new jokes and then some old jokes kasi hindi pa narinig ng iba yung mga old jokes. Tapos, hindi naman affected na parang galit. Kumbaga parang iniisip mo parang, hindi niya kasi alam na ganito yung ginagawa ng mga comedians para at least hindi masayang yung mga jokes na hindi pa naririnig. Pero, sinabi ko kay James, teka lang, 50% old, 50% new ang sabi niya. Pero, nung nanood siya ng New Frontier, 20 minutes lang ginawa ko. Tapos dito sa Mega Best, 40 minutes ginawa ko. So, ibig sabihin, 150% new ang narinig niya. Pero Magaling siya ba? kami na iniisip namin objectively yung complaints niya kasi gusto rin naman namin magkaroon ng satisfied lahat ng manonood. Pero yun nga, parang hindi siya tugma doon sa sinasabi niya, sa opinion niya versus doon sa facts. Oo. Kasi isipin ko nga 20 minutes lang ginawa natin doon sa NFT. Dito 40. So kung 50 new, 50 old, 20, 40, tangina. Di tsaka kasi Pero hindi nyo pinansin. hindi namin sinagot. Hindi na sinagot. Parang kami lang nag-usap na oo. ganun. Sabi, Okay yan. kasi tsaka ang sinasabi namin, talagang kailangan mag-cater din sa mga new Bago. audience kasi hindi naman lahat ng Pilipino makakanood ng isang sabayan. Tapos next show Sino kailangan kami? Si Sara Duterte? Si Sara lang nakakagawa nun. tapos next show kailangan bago ulit. So siyempre kailangan mong makuha din yung bagong manonood
dun sa versus dun sa ano. Kasi may babalik din. So, yung bagong ibibitaw namin, para sa inyo yun. Tapos yung lumang ibibitaw namin, para yun sa mga bagong audience. So, parang ganun lang yung nagiging usapan namin. Hindi naman kami sobrang affected na putang ina mo, hindi namin mumurahin ng hindi naman ganun. inaaway, lalo na pag about our craft. Kasi fan din naman siya eh. Masakit pag may sabing hindi ka nakakatawa, ganun. Pero nasa iyo na how you will treat it, tapos kung paano ka mamomotivate magsulat. Ngayon, babalik tayo sa pelikula. Meron kasi tayong binigay kay Goldwyn Oo nga. na mga pelikula. The best. Nabigyan na ba na yung nabigyan niya na ba ng loot bag? Ay, teka, bigyan mo nga ng pera si Goldwyn muna. Kuchi-kuchi. Sarap lang ha. Wallet na Goldwyn. Teka, bilangin mo nga. Marami niya, Oo, Goldwyn. yun, Ha? Hindi, pina-forward natin kay Goldwyn sa tulong ng ating napakahusay na podcast coordinator na si Jomar J. Yung ginawa nating short film. Actually, para to sa QC Cinema. Q Cinema. Cinema. Q Cinema. Napanood ko yun during that time. Really? Uy. So, tayo yung people's choice niyan. Oo. Kasi dahil ah, binayaran namin yung mga... Kami namin binigyan ng honorarium. Hindi. Ito yung Mighty Robo V ni Direk Miko Lebel. Miko, saka si dalawa. Nick Vergara. Yan. Yan. Sa mga ito ang first time ba, Goldwyn, na re-reviewin mo ang isang pelikula, nakaharap mo mismo yung mga... Short film ka. Oo, na bigyan mo sasabihin sa amin mo- yung katotohanan. Face Hindi to kami face. masasaktan, Goldwyn. Nananapak lang kami, ha? Hindi Pakilak nga nakakatawa. yung pinto. Putang ina, ganyan. Ang sakit! Wala ako ron. 50% para narinig ko na. 50%. Goldwyn, tangina mo! Okay, sige, handa lang natin sarili natin. Totoo, yun na yun eh. Hindi, pinanood ko nga ulit eh. Same ang feeling nung pinanood ko siya at 2021. May parts na nakakatawa. Nakakatawa. Mamaya. Doon sa susunod na pelikula kasama ka eh. Maraming parts na palang nakakatawa. Yeah. Siguro, yun ang pinaka, minsan ang tamlay niya, kahit nagpapatawa yung, pero walang bias to, parang ikaw yung pinaka, malakas ang dating, si James. Malakas talaga ang dating yan. Tapos, Okay na ako doon. nakakapaniwala. Tapos, yung iba, medyo laylay yung mga delivery ng lines, no? Yun ang isang problema. Tapos, overall din, parang wala siyang, kulang sa sipa, kulang sa akin kulang sa tapang yung, kasi, from the start, nagmamak na siya, di ba, ng government. Hindi ko alam kung saan pumunta yun or anong gusto nilang ma-achieve doon. Parang lang siya sa akin, straight line all throughout. Wala siyang climax or malakas na ibinigay na message afterwards. Tapos, ang huling scene niya is yung statement na benefits ng employee, ganyan. Usually kasi pag may mga text, sa akin kasi medyo madaya yun. Minsan lang naman. Kasi pag hindi mo kayang ipakita sa eksena, dinadaan sa text. Okay. Summarize sa text, imbis na ipakita sa eksena. So, Gagalit sa'yo yung mga bingi Goldwyn. Kinapos sa budget. pero hindi siya mukhang kapos sa Hindi, budget. ibig sabihin, kaya din sa text. At pumunta sila sa ibang bansa. At doon nalirahan sa malaking mansyon. Parang Coach Carter ba yan? Yung sasabihin yung mga... Picture na gano'n. Yes, I'm hopeful not today. GB Labrador is now parang bald. Narapat na siyang Lamborghini. Pero yun, kinulang lang sa magandang ending siguro. Pero yung si Direk, friend niyo ba yun si Direk? Miko? Oo. May maganda akong nagustuhan niya. Hindi, baka naman sabihin ni Direk. May patentero siyang movie dati na 4/5. Patentero. So, maganda yung rating niya pag wala tayo anong sa rating pelikula? dito sa Mighty Robo? Si Mighty Robo 2. Pwede na. At least Pwede 2. na to. Pwede. Average. Tres yan. Medyo angat nga siya nung Q Cinema kasi pag Q Cinema medyo weird. Ang pinanood yun. Basta pag pinanood yung anim na Yung yun. iba, oo. Sobrang weird nun. Tas Oo, parang, napanood ko nga. weird ang basta pag May drawing pa na... kayo lang yung medyo fun na Parang masaya. yung naramdaman ko sa Q Cinema, hindi ko alam na tapos na yung movie. May, sa iba, Yung may iba, mga ganun. parang naputol sa gitna yung movie, tapos next movie. Tas, isip ka kung anong pelikula. Siguro dahil Inisip ko, tanga ba ako? May mga ganong pakiramdam feeling eh. Tanga ka nga naman. Anong symbolism nung Oo. ang rational din kasi nung sa Mighty Robo V, parang gusto kasi nilang i-translate. Parang
paunang patikim yun, gusto nila kasing gawing series. Oo, series sana. Series. Parang Okay. gusto nilang ibenta as a May series. pagkaganon nga. Oo, may- parang kaya siguro parang patikim lang siya. Sana hoping na it will trigger ay following. Pero maganda yung premise, di ba? Oo naman. Oo. Yung satire. Kasi yun nga yung nagustuhan din namin dun sa script na parang wala pang ganon din. Kung tutuusin sa Pilipinas, as a satire, may ano ba siya? Value. May value ba siya as a satire? Kasi parang dito sa Pilipinas, wala masyadong gumagawa ng ganon. Parang ang huli na nun, yung abangan ng susunod na kabanata. Eh. Maraming mga satire, yung mga nagmamak. Yun ba yun? Meron, yung Becky and Badet, ay ako, gustong-gusto ko yung Becky and Badet. Parang puro daming satire doon tsaka pagmamak eh. 5/5 yun sa akin, na maraming ang naiinis kasi 5/5. Ay, hindi ko pala Kailan napanood. Becky and yun. Badet. MMF, Eugene Pokwang. Nasa Ay, Netflix yung, na. napanood ko yan. Yan yung, parang magkapatid ba sila? O Best friends. best friends sila. Nagustuhan mo? Okay naman. Ayun, yung gusto ko, tawang-tawa ako doon. Okay. May isa pa tayong Parang binigay may na reunion sila. Yung ba yun? Oo. medyo masakit lang din yung Pero Pero sila, 5 on 5. maganda naman yung sa performance Hindi, kasi namin, maganda naman yung mo. Sige, okay na. Okay na kami. Full length naman kasi yun sa ating short eh. Pero nga, maganda rin yung pinanood ko yung Becky and Badet. Magpasalamat na tayo na hindi negative infinity. Oo. Uy, gagi. Ano? Sumakay ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo Ito na ang Hindi pwede yan. Hindi yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito, ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo. Kasi ito, inhaler, saka Oh. liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang oh. Pare-parehas tayo. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll on. Roll on. Liniment. Liniment roll. Yung ibabaw, ano? Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Ay! Tingnan mo. So, Wow. so hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang. Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga. Grabe. Ang pampatanggal, akin na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga Tai Chi, inhaler, liniment, 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo kotse. sa biyahe. At ito naman yung susunod. Kasi dalawa yan eh. Oo. Kasama Short na film natin din. si Kasama Muman natin si tsaka Muman Rems. saka si Rems. Ay, doon sa picture pala ni Nonong, doon sa Mighty Robobi, ano masasabi mo doon? Ay, alam mo malakas ang dating nun. Oo. Kasi may hawig. Alam mo naman ha, picture pa lang ha. Wala ka pang speaking lines yan. Siguro sa gel, naka-gel. Oo, ako. nakagano Hindi ka ka lang. lumabas no, hinintay nga kitang lumabas eh. Wala. Baka sa susunod. Oo. Baka feeling ko Malakas sa'yo. ang dating. Oh. Taas daw kasi ng TF. Nakikinig ka ba sa EPS namin? Ha? Sa episodes, nakakapakinig. Etong Cool Pals. Cool Pals. Pag nababanggit, minsan nababanggit ako, hinahanap ng episode na yun, pinapakinggan ko. Sige, lagi ka na namin babanggitin. Pero ito kilala ko, napanood ko kayo sa sa Showtime. Funny One, years ago. As in, Ano namang review mo kay Ryan Rems? Sa material niya. 70%. Okay na yun, Mataas na yun. Yan yung pinakamataas na grade na nakuha Unang niya. panggitin ko ano yung 70. Parang yun ang naalala ko, meron siyang punchline na parati niya binabanggit eh. Tapos patok naman. Yung Rock and roll to the world. Hindi niyo na inuulit ngayon yun kasi Kasi, nagsawa na siya. Ngayon naman, GB, di ba may isa pa tayong binigay? Oo, Ikaw ito naman ang Si Direk Miko rin to. Para din sa isang international film festival naman. At yan yung, anong pangalan ng title nito? Vodka. We are gathered here We are today. gathered here today. Oo nga. Ito yung tungkol to sa... ito is sponsored by Neft Vodka. Oo nga eh. Nagbigay sila ng funds dun sa mga sa mga Pinasa nila yung script na gustuhan, na grant ng panggasto sa production. ang Mas- fun lang naman to. Mas okay siya ng konti dun sa... Mas nagustuhan ko siya ng konti dun sa Mighty Rob. Kaya na para siyang commercial.
No, pag commercial ko siya titingnan, effective siya kasi na-curious ako dun sa, Vodka. di ba yun yung pina-plug? Sabi ko, Oo. ano yun? Tapos kaya siya pang maraming tao? Yun ba yun? Yung vodka yun. Parang Parang yun yun, ang naging... parang yun ang dating sa akin. Pwede siya pang maramihan tao, pang kahit sinong tao. So, no, pag commercial maganda. Pero pag pelikula, kulang pa din. Parang hindi ako sold dun sa pinaka-ending na naging twist niya. Yung kutsara tinidor. Oo. Pero nagustuhan ko yung yung pamahiin na biglang-biglang nung dumating yung kung sino-sino. Iba-iba. Oo, nakakatawa siya. Tapos maganda rin yung may lumabas yung tatay. Ay, ikaw yun. Okay, yung may ganda. Parang Yung ano siya, flashing medyo swords. may emotional moment doon ako naramdaman. Yung ending lang, medyo... Kutsara tinidor. ano. Okay, anong gusto niyong... Anong rating dito? Honest lang, okay lang. Same rating siya. Maganda. Hindi, pero okay ha. Oo, Di ba kasi pasang-awat, at least Oo. so-so. Yes. Kung may mga idea pa kayo for a film na so-so lang, kami po, unin nyo kami. Yun yung na-appreciate natin kay Goldwyn, di ba? Talagang honest personal review. Kahit niya. kaharap na tayo. So lang yan. Oo. Kasi malay niyo pag negative one, baka masakit mo. Oo nga eh. Buti nga hindi nga negative eh. Yun talaga yung kinakatakot namin sa'yo eh. Goldwyn! May sumisigaw na gano'n. Hindi, yung mga pelikulang nakasama ka, James, tayo, ano bang, ito, napanood nyo ba yung, ano bang pelikula mo? May palabas kang Na-review kasama mo? yung... Papa Pogi? Yun. Oo. Ayan. Anong rating dyan? 0. Ang ina. Pero Hindi nga siya- naalala ko nakakatawa ka doon. Yung director. Hindi nga siya lang talaga nagtitim. hindi ko gusto. Sino ba nagsulat yun? Ha? Anyway. Hanapin nyo na lang. Hanapin nyo Pero- na lang kung Hindi, sino. pero hindi ko din alam eh. Oo, Pero nakasama rin ako doon eh. Ako din, nandun ako. Nandun din tayo lang. Pepe ba yun? Pero hindi, nabayaran ka ba Si doon? ano, si Pinakabida Teddy. Rocksteady. Si Ah, Teddy, yun. si Teddy. Okay, yes. Teddy and Donna. Tsaka si Lassie. Okay. Ay, tanong ko lang, para sa'yo, ano yung pinaka-rewatchable na pelikulang Pilipino? Yan. Pinaka-rewatchable. Naku, maraming magdi-disagree dito. Sige, kahit Pero dalawa, tatlo. Preference mo lang naman yan. Ikaw Sa'yo, na. sa akin para talaga, sa'yo. Becky and Badet talaga. Doon ako Okay. tawang-tawa. Nung pinanood ko kasi yun sa sinihan, parang palakpakan. Tapos, parang masayang experience. Parang ito yung, nung pinanood ko yun, parang nakakamiss tong pakiramdam na to. Na meron kang kasabay na tumatawa. Na hindi pilit yung tawa, parang halakhak. Tapos, ako napapalakpak ako doon. Tapos, Ang na-experience kong ganyan dati, nung nanood kami sa sinehan, yung Tanging Ina. Yung una. Nung una, yung Oo, pinakauna. nakakatawa nga yun eh. Solid yun. Ako yung babae sa septic tank, nasarap ng tao. Isa rin yun. Maganda rin yun. Saka Zombadings. Yan, sarap ng Kimi tao. Dora, una. Ang ganda rin. Oo, Para maganda. sa akin. kayo, Filipino film. Ako kami. Hala. Siguro ako, Bagets 1. Oo. Mga lumang, alam mo ako, binalikan ko yung mga sinaunang mga pelikula. Yan, mga Lino Broca, di ba? Mga Ismael Bernal. Babalikan mo rin siya kung mahilig ka sa pelikula. Para lang makita mo talaga yung artistry ng Pinoy. Ako bilang batang 90s, Magic Temple. Ay, ikaw, ganun. Ako, talaga, Salawahan. Yan, maganda yan. Sila Matt Redillo, pati si Jay Ilagan. Sobrang laugh trip niyan. Ni-remake yan eh. Pero- Erotic yun. Ha? Hindi. Comedy. Salawa. Pero maganda siya. Kasi siya magkaibigan sila. Isa playboy, isa parang maayos. Tapos nagkapalit sila ng mundo. Tapos ang ganda ng batuhan. Ni-remake yan. Ewan ko kung si Eugene din yung isa doon. Pero ni-remake nila, hindi na maganda. Pero kami, meron din akong Stardom. Ganda rin yan. Storya yan ng artista. Kung yung babae, asawa niya si Eddie Garcia, putya naloko siya ni Eddie, akala niya mayaman, yung pala driver lang. So naisahan siya, nabuntis, tapos galit na galit siya na naloko siya nito, nagkaroon sila ng panganay. Tapos nagkaroon sila ng bunso. Tapos yung bunso, nakita sa isang shooting. Kasi nandun may shooting sa lugar. Sabi nung caster, uy, pwede ba tong anak mo? Gagamitin ko. Tapos buong buhay nung bunso, pinupush nung nanay maging artista. Tapos, yun yung Stardom. Kasi, kaya tukos siya sa stardom na nauwi sa tragedy. Pucha, ang ganda ng pelikula na yan. Kung sobrang movie fan ka,
highly recommended yung pelikula na yan. Si Walter Navarro yata yung ano niyan. Si Kuya Emong. Saka yung Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Pucha, pag yan yung mga gusto mong makita ulit ngayon na sulat, arte, atake. Talagang yun, may dala kang aral eh. Ang ganda pa ni Hilda Coronel dun sa pelikulang Stardust. Flourishing ba? Flourishing ngayon ang movie industry. In terms of yung quality ng mga lumalabas. Dati kasi mangilan-ngilan. Para sa akin personally, mangilan-ngilan lang. Ganun lang maganda din, eh. mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan pa rin. Pero pag festival malakas siya. Ramdam mong malakas. MMFF, ganyan. Anong take mo sa Yun. poverty porn? Yung mga pelikula Movies na natin poverty na nakafocus Mga sa... Brillante Pag Mendoza. Ganun ba ginagamit yun? yung ano. Hindi ko pa Pag ginagamit yung... Oh, alam mo Silino rin kapag naman. maganda naman yung pelikula, okay lang eh. Diba? Pag nabigyan naman ng magandang message yung poverty, maganda rin yun. So, wala akong masyadong issue kung maganda yung pagkakagawa. Yung mga, anong review mo dun sa yung bagong zombie movie sa Netflix, yung kay Sid Lucero. So lang yun sa akin eh. Anong kulang dun? Kasi nag-concentrate sila sa psychological, walang masyadong zombie. Okay, so yun ang unang kulang kasi minarket nila as first zombie film ng Netflix Philippines. So mataas ang expectation kasi Netflix tapos zombie Philippines na mahilig sa zombies. Tapos disappointing from that angle. Pero pag titingnan mo siyang psychological, sige, tanggap mo na hindi siya yung usual zombie. Tapos psychological lang siya. Kulang pa din kasi nakukulangan ako sa pagiging psychological niya dahil Pilit hindi ba? ako masyadong nasistress doon sa... May zombie ata dapat yun eh. Kaso Ito- may kaso si Roderick Paula. Si Zombie ilalagay. ito ba Puta. yung recent? Oo. Yung kay Sid Lucero. Sid pati si Beauty. Mm-mm. Oo nga, ako kasi na ano ako diyan, na-hook ako dahil yung unang article, one of the yun. parang international maganda yung promotion zombie film na parang for international. Ako zombie fan ako. Puchang ina. Ang konti ng zombie tapos parang more on family drama Niluto siya. lang yung aso. issue. Oo. Tapos parang hindi likable yung dalawang karakter. Parang, Walang chemistry. Parang Yun. parang pareho silang problematic. Tapos parang fuck. Eh di parang tunay na marriage talaga. Oo, tapos yun, parang ganun. Para siyang marital problem, relationship problem, na Ayaw nasa namin zombie makita. apocalypse, na nag-focus Background lang din lang sa yung problema nung mag-asawa sa pamilya. Eto, napanood mo yung first sa Netflix. Napanood mo rin yung stand-up ni Red Oliero? Hindi. Sige. O bigyan mo ng rating kahit biro lang. So talagang Napakagago. movies lang. Mga series nagkikritik ka rin? Or Minsan series, comment lang, pero walang rating. Tsaka theater plays, meron din. Ang ganda naman. So, sa mga series, ano yung mga mga current series na hindi mo nagustuhan? Lavender Fields tsaka Widow's War ang pinapanood ko ngayon eh. Medyo alanganin sila parehas ngayon. Yung Batang Quiapo ba? Hindi. Mo pa yan? Haba ganyan? nun eh. Oo. Nakaka-apekto Probinsyano. na nowadays yung yung haba nung pinapanood mo. Mas nakakatamad na ngayon magsimula kapag alam mo, ang dami naman seasons yan. Pero si Gold Dagal, kilala niyo si Gold? Oo. Minsan, hindi ko lang napuntahan, nag-invite siya ng comedy show niya, rate ko daw. Kung pwede sana ako, pupuna ko yun, tapos gagawin ko ng post. Pwede naman din. Sa December 21, invite natin. Oo. Ayun. Naku, putang ina, nakakatakot mag-perform. Andiyan si Goldwyn. Hindi, pagka, magka-Netflix na tayo. Oo, papanood. Pwede ka bang, kunyari, Pwede ka ba namin bayaran para maganda? Joke lang. Pwede ba, kunyari, may bala kasi kaming i-shoot na Netflix special na ibebenta pa lang namin sa Netflix sa next year. Next year pa rin namin i-shoot. Pwede ka ba namin bigyan ng advance copy para ma-review mo? Tapos, Ganon. oo. Pwede naman, gusto pero mo live. hindi, parang I trust your Kasi gusto rin namin magkaroon ng ingay para, ano ba yung mga tao? Yung mga tao. Ano draft ba yung pa lang kung magko-comment na. Oo, pwede ba yun? Ipopost ko. Mm-mm. Ipopost ko publicly. Mhm. Pwede Hindi ko pa na gagawa yung public post na pero
Pwede naman, oo. Na bibigyan ka ng draft copy, tapos ano. Tapos magka-comment ako doon. Oo. Tapos, parang pag pwede hindi naman. maganda, Yung ano mo, Pag di maganda, huwag mo na publish. yung review, babayaran ka namin para di mag-post. yung review mo, ilalagay namin doon sa poster, tapos meron siyang nakaganon na, Ay, laurel. oh, Laurel. Pero yun, dahon ng laurel. May kasamang manok. Saka star anise. May mga gumagawa nun, kahit hindi ko sinasabi. Sasabihin, 4 or 5 of oh, Goldwyn. tapos Goldwyn reviews. Tapos hindi Pero hindi totoo. Ibig pero sabihin, mockery yung account. Sabihin ganun. Marami ka na rin nakakabangga, no? Parang, pero dumadami rin ba yung mga nagtitiwala sa'yo? Oh, nararamdaman ko naman. Minsan sila na yung nag-aaway. Magpo-post ako ng review, merong magagalit. Tapos may magre-reply sa kanya, hindi ko kilala. Sila na May nag-aaway. director na ba na nag-agree sa mga reviews Oo, mo? oo. Sino yung pinakasikat na director na nagulat ka na nagsabi, uy, go Ay, meron, pero parang hindi ko PM yun so hindi ko babanggitin. Pero meron. Nakaka-humble na. Binavalue Anong sabi niya niya? yung ano. Ano sabi niya? Tama, kahit negative wala. one. hindi naman mag-agree totally. Usually, Viva Max directors, may magpe-PM, uy, wag ka maingay pero agree ako doon sa sinabi mo. Tapos, 0/5 yung rating. Tapos sasabihin na, dahil yan sa ganyan-ganyan, production, ganun. May mga Siya mismo yung director ng pelikula. Okay. May mga ilan na Viva Max na mga nagpe-PM. Tapos meron namang talagang kilala na nakaka-humble. Kahit bago ako magbigay ng review, sasabihin na kahit anong maging rating mo, i-respect ko yan. Ganyan. Pero may ganun, hindi rin naiintindihan ng mga taong nanonood na minsan yung vision ng director, nagbabago yan pag nag-production Kasi may mga say na rin yung mga producers, mga ganun, bawasan mo ng ganyan. Hanggang sa ang dami ng nakat, hindi na yun yung totoong... Pero, hindi mo pwedeng i-explain yun sa mga manonood. Like, bago pumasok, medyo maguling production na to. Tapos, Kung ano will yung that product compensate doon sa binayaran nilang 390 na ticket? Pag nalaman nila yun, okay, sulit na siya. So, parang as a viewer, medyo sinishield ko yung info na yun sa sarili ko na viewer lang ako, hindi ako insider, no? Pag hindi ko alam yung naghirap kayo or what, ganito ang tingin ko, no? As a moviegoer, Goldwyn, sa tingin mo, ano ang nagiging problema ngayon? Bakit konti na lang yung nanonood sa sine? Presyo ba? Netflix ba yan? Viva Max? Quality ang pinaka number Quality. one problem para sa. Parang yung iba minamadali na lang. 2 shooting days, 7 shooting days, tas papalabas sa sinihan, konting promotion. Parang yung kahapon nga, bala kong manood ng Filipino film. Tapos ako lang yung manonood. So hindi natuloy yung screening. May mga sinihan palang ganun. Pag mag-isa ka lang, hindi matutuloy yung screening. So yun. Kakanta na lang po ako. Ako po ang janitor today. At kayo lang po ang manunood. Pero yung bukas ay MMFF. Meron ka bang pelikula na excited? Ano yung una mong papanoorin pala dito sa MMFF? May listahan ako dito. Yeah. Wow. Yan. Ito, My Future You, starring Francine Diaz and Seth Fedelin. Ano ang tingin mo dito sa pelikulang to? Hindi ako, based dun sa Trailer. patikim nila, hindi pa ako convinced sa love team nila. Pero dun sa director, medyo may tiwala ako. Kasi siya yung reliable Crisanto Aquino. Medyo, tas may mga ibang pelikula rin ako nagustuhan niya. So, baka magawa niya ng paraan para lumabas yung magic ng dalawa. So, medyo safe ako dyan. Hindi ako safe ang Hindi ko ka dyan. excited. Pero Hindi you masyado. will watch Pero it. hindi ko susukuan agad. Okay. Na, Ito naman, Uninvited, a horror directed by Danny Villegas, starring Aga Mulak, Vilma Santos, Maylin Dizon, and Nadine Lustre. Putyang bigat nung ano. Mabigat Trivia na. lang nakasabay ko si Maylin Dizon sa eroplano. Oo nga. Sabi mo, natutulog siya. Oo, nalawayan ko siya. Ang ilagago ka. No cut. Natulog Natuluan laway. Natuluan ng laway. Natuluan mo siya ng laway. Hindi, siguro kasi katabi ko siya, tapos di ko alam na siya si Maylin Dizon. Siguro, kaya wala akong hiya Minsan gumanon ako Nakakahiya. Sorry po, ma'am. Sorry po, ma'am. Yun. Minsan may mga palabas na sabihin mo lang kung sino yung cast, solve ka na agad So, yan yung example na yun. Kahit anong plot niyan, magsama-sama lang sila, parang malakas na hatak na yan. So, na-excite ako dyan. Pero malaki namang risk ito kasi baka sobrang disappointing pag pinanood Yung expectations mo. mataas Diba? no? Mataas ang expectation
Nangyayari Well, ba? dapat lang na mataas ang expectation kasi Aga Vilma na din. So, I mean, hindi mo naman pagsasamahin yan kung so-so lang ang project mo. So, Oo. dapat lang na mataas ang Oo, siya. expectation. Oo, Thriller, produced thriller. by Big Win 88. Sabi rin, no? Hindi, biro lang. De, joke lang. Nakakatawa dyan, sino Uninvited, niligawan ni Aga? eh. Si Nadine o si Vilma? Oo. Ang multo dito ay yung sugal. Aray ko. White lading sugal. Minulto ka ng pajero mong binenta. Binenta mo ako lang mura. Eto, Topak. An action movie. Ito, iba-iba, very diverse ang MMFF ha. Movie directed by Richard Somes featuring Julia Montes and Arjo Ataide. Pero nakita ko trailer niyan, madugo siya. Parang one of the few movies na bloody gore dito sa Philippines. So, personally, hindi ako mahilig sa ganun. Pero, mas mataas ang ano ko dyan. Kumpara sa May Future You, mas Excited. looking forward ako dyan. Okay. Hold Me Close, a romance movie starring Julia Barreto and Carlo Aquino. Yan ang medyo alanganin ako kasi napanood ko na dati si Julia at si Carlo. Medyo mahina Naghiwalay? yung... Oo, na ano sila? May love team na silang movie Ah, dati. okay. Expensive Candy, na medyo hindi ko masyadong ma-feel yung tambalan nila. Tapos sila ulit. Tapos romance. Pero interesting yung plot kasi parang pag hinawakan ka, makikita niya yung parang may idudulot niya sa'yo in the future. Yun eh. Merong Herpes. may premonition. or- Nagka-herpes ka kagad sa kamay. may power si Julia dyan na may Herpes ibang nga. power. The Power of STD. Wala pang pelikulang gano'n eh. Hawak pa lang herpes na. Si Super STD. Yun yung Netflix special nyo. Bago mo ituloy, meron bang pelikula na sinasabi mo kung itong artista gumanap mas maganda? Meron ako maiisip. Pero hindi ko sasabihin yun. Okay. Oo, kasi magka-clash yun eh. Sa isip na Marami ba? O meron lalo na pag hindi magaling yung ano. Ito, yung hell... Ay, sige. Anong pelikula na mas maganda kung ako yung bida? Passion of Hindi Christ. naman maganda. Pero kapag ikaw yung gumanap din, mabibigyan mo rin ng justice. Si Lods. Si Napanood mo yung Rewind? Si Rewind, Pepe, yung Marian, kay Pepe. Dingdong, Pepe Herrera, oo. Diyos. Parang siya magiging Jesus yung kay Pepe. Parang bagay ka sa mga ethereal creature na... mga taong lupa. Maganda siguro gumanap Elemento. tong demonyo din. Oo. Yung pangarap yun, ko yun, nga yun. yan eh. Devil tsaka Hindi pa ba? angel. Sinasabuhay mo na eh. Oo. Then nasabi ko nga, dream role ko Lizardo ni Panday. Pwede nga, no? Sana ibigay sa akin ng universe. Ang galing siguro din pagkabukas ng ng maskara ni Predator, si Rems. Si Rems, no? Sabi niya. Rock and roll. Anong Predator. Ay, yung eto, yung kakalabas lang kasi ngayon, Hello. November 29, yung Hello Love Again. Maraming, mixed reaction siya. Bilhin ba Ikaw siya? sa'yo, Pero naka 1 billion na sila, di ba? Kasi nga, Kasi Lakas, ano? pinanggagalingan Alden and nila Catherine eh. magandang Ano lang review din eh. yun. So Magandang lang din pelikula eh. yun. So lang. Parang, I will stand by the review na pang fan service. Ginawa siya talaga para isatisfy ang mga fans. Kahit napilit yung ending, para lang pagpakilig. sinong redeeming factor doon? Or anong redeeming? Hindi sino eh. Merong part doon sa bandang gitna na about OFW and COVID. Yun ang pinakamagandang part para sa akin. Kasi na-explain kung bakit naghiwalay sila nung una, kung paano sila naghirap, sila Alden tsaka si Catherine. So, yun. Tapos, banda doon sa dulo, naging normal rom-com formula na pilit. Eto, Espantajo. A horror film by Chito S. Ronyo. Horror ulit, Chito Ronyo. Malupit yan. Yan ang mga Featuring gumawa Judy ng- Ann Santos and Lorna Tolentino. Ako, gagaling ng mga Maganda artista to. Puta, niyan. malupit yan. Eto. Wala natin din nakikita si Judy Ann, ha? Chito S. Ronyo ang gumawa ng Feng Shui, di ba? Oo. Oo, siya malupit Yung yan. trailer, hindi ako masyadong solve. Pero Chito Ronyo, parang mataas ang expectation tsaka Judy Ann. So, doon ako umaasa. Chito Ronyo yan eh. So, baka naman may tinatago pa sila sa movie. So, gusto ko Nakita rin mo na yan. trailer nito? Eto. Meron pang dumagdag. And the breadwinner is. Ito yung Kay kay Vice. Vice, oh. Ito, ibang
June Ibang, S. Lana ah, ito. Ibang atake na to sa mga usual natin kay Vice Ganda. Batas ba? Mas Ang drama reviews mo? to, no? Drama Oo, comedy. Parang ganun, drama Si comedy. June Lana ang sa Becky. Gusto ko siya sa comedy, si June Lana. Pero pag may mga series siya na hindi ko nagugustuhan. Pero dyan, parang teaser pa lang solve na ako eh. Parang alam ko na maganda siya. Pero may ibang mga teaser na parang naibigay na lahat dun sa teaser eh. Oo, yung buong pelikula. Alam mo, naasar ako dun sa mga trailer na bakit wala to sa movie? May mga ganun din. Nakakaasar. Yung parang sinabi mo ba yan tangina, nung- inaabangan mo yun sa ano. Ako, Oo nga. Trailer siya. Ay, sa trailer ako, ka. wala ako sa movie nung Oo. The Reunion. Oo. Green Bones, starring Ed Nistrillo. Bago mo ano ito, yung kay Vice, mga pelikulang Vice Ganda, nabibigyan mo na ba siya ng mababang Oo, rating? 0. Oo. Madala zero? 0. Nung Madalas nawala zero. si Wen. Si Wen. Si Wen ang ano niya eh, parang kapartner niya. Nung nawala siya, parang sunod-sunod yung mga walay niyang comedy films. Pucha, iba talaga pag kasundo mo yung director eh. No? Iba talaga eh. Mas kilala ka. Anong pinakamataas niya ng pinakamaganda ng pelikula ni Vice? Para sa'yo. Dati, yung Luis Manzano, This Guy's in Love with You, pare. Luis Manzano, Tony, Vice. Wendy Ramos din yun. Nagmamatter ba sa'yo kung nilift yung storya from another movie, like foreign movie? Kasi medyo madalas yun eh, parang peg nito, ganito. Sa akin hindi. Hindi na nagmamatter sa'yo. Basta't nagawan mo ng sariling flavor tsaka justice. Yung Becky and Vedette, ganun din. Medyo... Parang ano siya eh, di ba? Yung reunion, yes, Michelle and Yes. parang ganun. Ang pinakaburat na remake na halata, yung Kindergarten Cup ni Arnold, tas ni-remake ni Bong Revilla ang Teacher kong Pogi. As in, kopyang-kopya. Pinanood ko yun para lang mainis ako eh. Pero gusto mo manapak sa labas. May gano'n ka bang pelikula? Gusto mong panoorin para lang mainis? Ang dami yung pag poster pa lang alam mo ng pangit eh, pero para yung kay Aljur ganyan. May narinig akong dun eh, post-production. Talagang, parang scam daw talaga eh. Yung pelikula. Yung Parang masabing pelikula. meron lang nilabas tapos maraming Ang daming producer. ganyan ngayon, no. Oo, kasi pastor daw yung producer. No? Yan. Tapos, ito, alleged lang to ha. Parang, lang daw. Allegedly na totoo. Alleged. Alleged. Narinig ko lang sa post na parang, Money laundering. oo, parang ganun. Parang, ba? alleged lang. Alleged. Ano nakalagay dun sa Banban Tarlac Productions? Di Ganun. kasi parang, So babalik tayo sa Win 80. Pogo Entertainment. sa production nila, parang ang gulo-gulo daw. Walang nagmamanage, parang nasa tent sila, tapos yung iba, basta sobrang gulo daw, sabi nung isang nakausap ko. Sulat kamay yung script. Hindi niya Parang ba ganun nahalata? yun, wala nga Tangina. daw script. Sulat kamay lang. Green Bones. Green Bones, starring Ed Nistrillo and directed by Zig Dulay. Kay Zig Dulay ako umaasa. Kasi Firefly, dati, nagustuhan ko. MMFF din. So, Maganda rin yung Firefly no? Yes, tapos siya ulit. So, medyo expectation mataas din. Dahil sa kanya. Yung Firefly kasi, siya parang lumilevel din siya sa Magic Temple no, na parang may ibang di ba? May ibang mundo. Pinan niya. Hindi, sa trailer lang. Tapos nag-review na siya. Si James. Nag-review ng Trailer review. Trailer review. Ang trailer na to ay negative 300. Nag-ano ka na ba? Nanood ka na ba ng... nakalimutan ko. Ito na lang. Jake, excited ako dun kay Boss Vic eh. Boss N. Tsaka si Piolo. Nasa huli yun. Sige. Ito, Strange Frequencies, Haunted Hospital, starring Jane De Leon and Enrique Hill. Gusto ko yung teaser tsaka yan. Gusto ko yung teaser niyan. Found footage. Tapos pumunta sila kunwari as themselves. Tapos may camera lang sa harap. Pumunta sila sa isang haunted hospital. Tapos okay. Ito mga gusto ngayon ni Enrique Hill no? Yung... Experimental. Oo. Ayaw niya na nung rom-com. Ganda naman I think mas maganda nga na may yung mga sikat na artista will venture in different maganda yan, genres para mag-iba yung mahuli niya yung mga mainstream audience sa ibang na magustuhan yung genre na iba para hindi yung puta puro
Same. Nakakasahan ka na ba na ikaw ang pinapabagsak mo ang pelikulang Oo. Pilipino? Anay ang term. Ay, Ikaw, pareho kayong anay pangalan na ni ganyan. Muman. Ito, anay din to. Anay ng pelikulang Hello po, nice to Pilipino. meet At siya naman, anay ng lahat ng mga relationships. Ay, ito dapat ang nire-report, ganyan. Nung kasagsagan ng FAMAS Awards, ang gulo ng FAMAS may issue doon yung kay Eva Darren, ganyan. Tapos ako nagpo-post ng updates. Ang dami kong post doon. Tapos sumagot yung manager, ganyan. Tapos may portion ako doon talaga. Ikaw talaga ang nagsisira ng pelikulang Pilipino. Dapat sa'yo, ganun. Galit siya publicly ngayon. Ano naman ang sagot mo doon? Na Pwe. ikaw ang anay. Meron kasi akong award na Silver Loose Award. Ako rin yung gumawa nun. Parang doon nire-recognize ko yung mga pangit na Filipino movies. Mayroong pang yung tae yung logo nun Tapos, Parang may ganyan sa Hollywood, di ba? Yung, ang tawag doon? Razzies. Razzies. ayan, Razzies. parang ganun. So, iniwardan ko sarili ko. Ako yung anay ng pelikulang Pilipino. Oh, ganda. Ganun lang. Oo, kasi nga ang ginagawa nito, parang self-deprecation na rin siya. Sinasakyan mo rin yung mga in-embrace ko threats naman sa'yo. ganun. Ang ganda, no? Talagang wala na silang matitira sa'yo kasi inunahan mo sila Oo, ganun yung technique doon eh. Minsan natatakot ako pa rin, pag dinadagsan ng mga rabid fans actually. Pag rabid fans talaga iba. Bayaran ba yung mga yun? Hindi ko alam. Hindi, Allegedly. Mga wala lang buhay. mga fans talaga yun. Allegedly. Himala. Ay, sorry, Nems. Hindi, mga pansit canton lang kinakain nun. Mga rabid fans. Sira ulo ka, pansit kantong kinain ni James kanina. Dami pa. Pero, eto, minsan pag public, tapos meron din nagpa-private message. Tapos, aangal sa mga reviews. No, merong artista na nakabasa ng review ko, tapos parang may one line siya na tinira ko yung acting niya. Tapos nag-PM siya, sabi niya, hiyang-hiya naman yung awards ko sa'yo, no? Ganun. Tapos ginanong blinak ka? ako. Artista to. Hindi niya matake, no? Oo, mali-mali yung English niyan. Sino yan? Biro lang. Batikan na to, batikan. Feeling ko kilala niyo naman. More than 10 years na siya. Pwede ba na, pwede Sige, mo kami offline bigyan Tsaka ng- talaga, award-winning, talaga siya, actor, ganun. Oo naman. Baka pero, isang pelikula lang yung pangit siguro. hindi ko nagustuhan Oo. Hindi. Pero in-unblock na niya ako, baka okay na kami. Okay, baka meron ka na magandang review Oo. sa kanya. Actually, may iba ko na pa doon na tas maganda yung acting niya doon. Kasi ganun talaga ang artist, maramdamin din naman You are talaga. only... Kasi binigay niya lahat doon syempre. Saka Seryoso closet. siya. Anyway, Himala, isang musical. Renaissance. Ito ba yung kay Nora? Ah, Remake? pero ang starring Aisel Santos and Between Escalante. Directed by Pepe Diokno. Well, excited para kay Aisel, tsaka kay Between, tapos si Pepe din. Pero nung sinilip ko yung trailer, parang hindi pa ako, parang kulang pa. Pero maasa ako kasi yan lang ang nag-iisang musical Tsaka Coming Pepe from Docno Joker 2, di ba? Joker 2 musical ba yun? Medyo. Dami naging Hindi- critic dun, di ba? Hindi maganda yung Hindi, Pangit daw. Nagkikritika ng... Pero nagustuhan ko yun Anong nagustuhan mo doon? Paano yung feeling mo kung wari majority hindi nagustuhan tapos ikaw nagustuhan? Does it affect you as a critic na halos ang raming napangitan tapos ikaw nagustuhan mo siya? More nalulungkot ako kasi hindi nila nagustuhan. Pero, Nagme-message ka ba? Anong hindi maganda? Oh, siya naman yung nag-message. minsan mas nakaka-challenge nga mag-review pag iba. Kasi mas kailangan mong Saliwa, mag-articulate kung anong gusto mong sabihin na hindi ka mapapahiya or dadagsain. No? Okay. Usually letterbox ako tumitingin. So pag Kasi taste Ako yun na para ako naapektuhan din ng mga review ng mga tao. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na siya panonoorin sa sa sinihan. Antayin ko na Hintayin lang mo siya na sa sa Netflix. Oo. Kasi parang ganun yung ko, bakit para magsasayang ng kung... Pasyempre, ang laki ng epekto pag may nagsabi na hindi niya nagustuhan. Naku, hindi ko tumusuporta sa pelikulang Pilipino. Gagi, yung sinasabi ko, Joker. Oo. Putya, manonood akong MMFF. Sama ka. And last but not the least, ang sinasabi ni GB kanina, And the Kingdom, starring Vic Soto and Piolo Pascual. Yan. medyo natutuwa na ako. Noong una, parang Semana Santa season lang ng EB. Pero yung promotion nila, costume. Kasi literal na kingdom, may prinsipe, tapos naka-costume sila, may princess. Sabi ko, okay, may iba silang gustong gawin Oo. na doon ako interesado.
parang reimagining ng Pilipinas yata itong The Kingdom. Ah, yes. Encantadia kasi ganun din naman nung ganda yung set design, costume nila, di ba? Pero hindi yata ito fantasy Parang Drama talaga siya. Family drama. Oo, Pero setting ng makalumang Pilipinas, gano'n. kung monarchy. monarchy ang Pilipinas. Alternate universe. Dahil lumaki tayo sa Enteng Kabisote. Nung nakita ko yung poster, Kala mo mukhang Enteng Kabisote yung papunta Oo, papunta yun yung doon problema. Parang yun yung na-feel ko. Acheche, no? Yung parang gano'n Acheche. Oo. Pero Piolo Pascual kasi maganda yung reputation niya para sa akin Oo, Lalo na magaling pag behind the scenes yung laro Mm. niya, yung as producer. Tulad sa kanya yung kita-kita, tama? Oo. Oo, kita-kita. Kamusta ang review mo sa Malyari? Umabot siya sa 3 sa akin. 2.5. Tapos naging Pwede 3. na. Okay. Because Sige, ikaw muna. yung concept na appreciate ko, parang one of the rare times na ganun yung horror na ang daming nilagay na elements na siksik. Oo. For that, pinasa ko siya. Ako naguluhan Pero yun nga, medyo magulo rin siya talaga. Kasi may Pero- timeline, naging may manananggal na. Natuwa ako na merong serial killer. Ini-explore nila yung first. Hindi nga serial- na-explore, di ba? So, kaya Pero parang, merong naramdaman ko yung effort niya na magbigay ng ibang horror na gustong maging palaban. For that, Ganon din yung reason ko kaya sa Big Bird. Mm-mm. Dahil one of the fresh concepts na about balls, ganyan. So, 3/5. So, give us more of that kind of movies. Etong mga sinabi mo sa MMFF ay lang naman Forecast. expectation Oo. Oo, hindi ko pa. Anong yan. unang papanoorin mo dyan sa lahat ng mga yan? Depende. Yung Kasi walang may mga invite ng, invite. Kumbaga, So, may invite ka sa 5, tapos same time lahat. Sino yung... based on the mga patikim nila, pinakasolve ako sa Breadwinner. Parang matatawa ako doon tsaka maiiyak. Next yung Strange Frequencies, tas Uninvited, tas Green Bones, 4. Yan. Kayo? Siguro dun din ako sa gusto ko makita kung gaano ka-effective si Vice Ganda pag binigyan mo Saan dun ka ng ibang pinaka-interesado? flavor. And the Breadwinner is. Tapos, siguro tong Uninvited. Tapos, Espantajo. Baka yung kay Chito Ronyo. Nagpa-poll ako ng goldenreviews.com. May poll kasi doon Yan ang pinakamataas, Espantajo. Na pinaka-interesado daw yung tao. Action? Yung ba yung action? Hindi Thriller. Ay, thriller. Ako gusto ko yung action. Topak. Oo, gusto ko makita kung... Paano tayo gumawa ng Oo, kasi rin tayo mahilig tayo sa mga action films. Kaso ko, gusto ko makita ng parang international na quality na action. Kasi yung yung kay Bossing. si Piolo, si Joey, yung OTJ. Yung maganda yun Yun, Pero para hindi sa yun akin, MMFF international yun. yun Hindi, pero sabihin, international yung caliber nun. Oo. Ang international para for me, story-wise, acting-wise, lahat. Action, suspense, madadala ka. Yung talagang every scene, talagang puta, may ganong moment. Gusto ko makita ng ganun sa action natin madalas. Kasi parang nasa dugo na rin natin yung mahilig sa action films. Parang para sa akin yan yan ang pinakamagandang in the recent years pinakamagandang pelikula yung OTJ. Hindi nila Tsaka si Arjo pa, maganda rin yung mga ginagawa niya mga series. Oo nga. So, ang galing din ng acting niya dun sa, yung kay Ann Curtis, ano yun? On the Bypass. Yung Bypass, ang galing din niya dun. So, baka yun din ang papanoorin ko yung Topak. Ikaw, Rems. Hindi, nami-miss ko lang sana sa international films na action, magkaroon din na eksenang lahat ng dumadaan dito tumatagay Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na! X na. X.
and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Uy, namimiss ko na may mga ganong eksena. Yung may tumataob na dinuguan. Amoy pinipig kami sa. Kanina ka pa tumitingin sa akin, anong problema mo? Uy, shoutout sa ating mga Patreon dyan. John Brenton Prescaciosa, Justin Tiempo, O Blanco, Miguel Alonzo, Choki Sarmiento, MJ Torrefranca, Jericho Liamzon, Samantha Mercado, Charles Ventura, Ben Tilador, Mark Helera, Queenie Delegans, Luis Dominic Gutierrez, Ken Parochirilin, John Joseph Ancheta, Kenneth Cahilog Aquino, Jo Maria Adornado, Mark D., John Buwan at Dominic Ureta. Ventilador si Jomar J ba yan? Oo, hindi ko maintindihan kung ano. Oy, Goldwyn, kanina nagbigay ka ng isang rating na hindi na-expect na gusto mo. Magbigay ka naman ng rating sa isang movie na overrated para sa'yo. Na gusto ng karamihan pero ayaw mo. Overrated yan. Yung recently na Hello Love Again. Hello, love again. Tsaka yung Rewind. Pinakamagandang pelikula in the recent years. Ha? Yung Becky and Badel. Becky and Kasi Badel last year talaga. lang yun eh. Yun yung recent memory. Tama naman. Yun. May anong mga recent Filipino movies pang napanood? OTJ. Two? Hindi. May napanood nyo ba yung Oh, two? yung 2, napanood Yung ko. series yun Maganda eh. rin yung maganda rin yung Gusto 2. ko yung two. Gusto ko rin yung 2. Five and Ano nga ba yung kay Nadine yung nagbubura siya, deleter? Deleter, magaling din. Ano yan? Maganda rin Oo, yun. nagandahan ako. Maganda rin yun, yun, ayoko deleter. Maganda ba sa'yo yun? Hindi. Bakit taste mo, Rems? Nagustuhan ko kasi parang trabaho ko yun dati pero hindi ako Deleter. nakahanap ng ganung Ano account. yun based sa buhay ni James kasi nag-delete yan ng database. Or si Rems, makapili to dati. Deleter. Yon, from Aloha Gray, pakimura po ng malutong Sir Ryan Rems. Ang jowa ko si Kent Olbes na malapit na maging bakal. Kent Orbes, malapit ka na maging bakal, masusubo mo na ang iyong sarili. Yan, pamura sa tropang si magbe-birthday si Ish Vergara na iwan mo yung sinubo mong lollipop sa belt bag ko. Sabi ni Doms Patino. Tangina mo. Yan, isang solid na mura naman mula kay African James, pandagdag motivation sa pagtatrabaho ko, si Jay Collero. Alo, Jai Cullero. Alam kong Jacolero yung gusto mong parating. Pero na wala akong pakialam. Putang ina mo. Yan, pabati po sa akin na isang silent listener since April 2024. Kaka-Patreon lang po. In Nigerian James, si Nielfi Gonzalez. Nielfi Gonzalez dapat kay Roja ka nagpamura. Yun, sabi ni Gabriel James Mendoza, pamura po si Eka Garcia na at mga taga-Canada, mag-Patreon Canada. Ayan. From Jarvin Armada, boss mo man, pa-shoutout naman po. Nakapasa po ako sa interview for promotion. Good luck sa'yo, Jarvin. Huwag mo masyadong mahalin yung kumpanya mo. Matatanggal ka rin dyan. Yan. Maraming salamat, Sir Maraming Goldwyn. salamat, for Goldwyn. Goldwyn Gupta. May nagpapashoutout. Kilala niyo may Pinoy Mimiology Podcast? Oo. Cancer Lorenzo. Ayun, pa-shoutout. Shoutout, Pinoy Mimi. Na-interview din nila. Kasi. Ayun sila, Gerald. Sila Gerald. Tsaka si... Cancer. Anong pangalan? Cancer Tsaka sino pa isa? Gerald Luces. Tatlo sila. Si Kwani. Universe, Gerald Lorenzo, yun, si Cancer Kwani. PH. Si Bungal. Yung Bungal? laging nakadapa. Si Lawrence. Lawrence. Si Lawrence. Kasama nila yun? Oo, kasama nila yun eh. Hindi naman siya bugal, wala lang isang ipin. Maraming salamat, Goldwyn. At first time mo ba itong ma-interview ng personal, face-to-face? Face-to-face. Na hindi online lang? Pangalawa, merong isa na kalimutan. Pangalawa, yes. Pero ganitong setup, first time. Yun, Parang may marami. pa-studio pang... Sana, Makita ka namin sa mga comedy shows. invite ka namin sa December 21. Sige. Sana makita ka namin sa movie houses. Oy, si Goldwyn yun, no? Oo nga, Goldwyn nandito. Napakakupal eh. Sabi nila, bombayin daw eh. Maraming salamat, Thank you, Goldwyn. Merry Christmas, mga cool pals. Christmas, Merry Happy Christmas, Viewing, guys. support Oy. local Christmas. movies. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.